Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng barkada ng lolo ko. Naitago na lang natin sa pangalang Jose. Taong 1978. Tanudan, Kalinga. Itong mga panahong ito, kasalukuyang tagabili ng mga paninda itong si Jose. Meron kasi silang tindahan noong mga panahong ito at siya lang ang nauutusan sa kanila sa kadahilanang siya lang ang marunong gumamit ng kalabaw na merong kangga. Ang kangga ay sakayang gawa sa kahoy na inilalagay sa kalabaw. Di naman nagrereklamo itong si Jose sa kanyang ina kasi kumikita din naman siya dito kahit papano. Sumasabay kasi sa kanya ang ibang taga roon sa kanila upang magpabili na rin. Malayo din ang binibilhan nitong si Jose na inaabot siya ng gabi bago makauwi sa kanila. Siyempre, hindi papayag itong si Jose na walang kapalit ang pag-utos ng mga kabaryo niya sa kanya. Isang araw, nagpaalam itong si Jose sa kanyang ama na tutungo na ito sa bayan upang bumili ng kanilang mga pangangailangan. Kinondisyon na niya ang kanyang 2 kalabaw upang maging maayos ang kanyang paglalakbay. "Tay, alis na po ako maya-maya ah. Baka may nakalimutan kayo ah." Pagpapaalala ni Jose habang nagpapakain sa kanyang mga kalabaw. "Ay, wala naman Joselito. O siya, agahan mo pa ah, at nang umaga ka rin makauwi." Wika ng ama niya. Matapos magpainom ni Jose ng kanyang mga kalabaw, ay tinahak na nga niya ang daan papunta ng bayan. Hindi pa sementado ang lugar nila noong mga panahong ito at balot na balot talaga sila ng kagubatan. Wala namang problema ang paglalakbay ng mag-isa nitong si Jose dahil nga sa sanay na ito. Kahit minsan nakakaengkwentro siya ng ibang mga nilalang, ay hindi pa rin ito nagiging sanhi upang matinag at matakot siya sa kanyang ginagawa. Bago ito tuluyang umalis sa baryo nila, ay naglibot muna ito na nagbabakasakaling merong magpapasabay pa sa kanya. Karagdagang kita din naman kasi sa kanya kapag nagkataong marami ang magpapasabay. Nakapagpasabay siya ng 4 na piraso ng bibilhin. Mabuti na yon kaysa sa wala. Habang naglalakbay itong si Jose kasama ng mga kalabaw, ay nililibang nito ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsisipol. Lahat kasi ng nakikita niya roon ay mga puno at mga ibon lamang. Minsan nakakakita rin siya ng ahas sa daan na tumatawid. Pero hindi niya na yon pinapakialaman. 3 oras ang lumipas. Nakarating na nga itong si Jose sa bayan. Napakarami ng tao nung mga oras na yon na namimili rin kagaya niya. Araw kasi yon ng Sabado, kaya saudan talaga. Ang saudan ay ang tawag sa amin ng pagbebenta ng mga gulay at prutas ng maramihan. Kadalasang saudan sa amin, ngayon ay wala nang pinipiling araw. Palaging may saudan dito sa amin sa tuwing sasapit ang 4:00 ng hapon. Naghahanap na nga itong si Jose ng mga bilihing inutos sa kanya. Halos malibot na niya ang buong bayan kakahanap sa mga ito. Yun lang din kasi ang nagpapatagal sa kanya sa pamimili. Kung di nyo kasi na itatanong, napakahirap humanap ng mga paninda ng mga oras na yun dahil dapat mong piliin ang mga panindang hindi pa masisira.
Kung sa tingin mo sa isang tindahan ay masisira na ang mga paninda nito, ay hahanap ka na naman ulit ng panibagong tindahan na merong mga panindang hinahanap mo. Paulit-ulit ang prosesong yon hanggang sa makapili ka ng mga maayos na gulay at prutas. Ang napakadali niyang nabili nung mga oras na yon ay yung tuyo. Kung pakas ang tuyo ay hindi na mag-aabalang maglibot itong si Jose sa bayang yon. Dahil lahat na ata ng pamilihan doon ay merong pakas na tuyo. Sumapit ang 4:00 ng hapon. Natapos niya ang lahat ng ipinag-uutos sa kanya. Kaya lang naman siya naabutan ng ganong katagal dahil sa kumain pa ito, tapos syempre, naubos ang kanyang oras sa pag-iikot doon. Yung kalabaw niya, halos mamatay na dahil sa yon ang lumalakad para sa kanya. Dahan-dahan na nitong tinatahak ang daan pauwi ng masaya. Tuwang-tuwa itong si Jose dahil sa nakabili ito ng kamisetang matagal na niyang pinag-ipunan. Pagkabili niya nito ay agad niya itong sinuot upang ipagmalaki sa tatay niya pagka-uwi niya sa kanila. Ilang oras na paglalakbay nitong si Jose ay nadapo ito sa isang sementeryo malapit sa kanila. Alam niyo bang, si Jose lang ang may lakas ng loob na pumasok sa kanilang lugar na wala ng liwanag ng araw. Ang ibang pumapasok dito ay umaatras dahil sa takot sa mga taga-bukid o mga rebelde. Pakanta-kanta pa itong si Jose habang nakaalalay ito sa mga kalabaw niya. Hanggang sa biglang umangaw ang kanyang kalabaw sa hindi malamang dahilan. Napatigil itong si Jose sa kanyang pagkakanta dahil sa hindi ordinaryo ang pag-ungaw ng kalabaw habang naglalakad ito kasama ng kanyang amo. Maaaring may nakita itong kakaiba na naging sanhi ng pagkatakot nito. Lumingon-lingon sa paligid itong si Jose. Maling-mali pala ang kanyang piniling hinintuan dahil sa gitna mismo siya ng sementeryo huminto. Imbis na pakaripasin ng takbo ang kalabaw niya, ay hinanap niya pa talaga kung meron ngang nilalang na nasa paligid. Laking gulat na lamang nitong si Jose nang nakakita siya ng isang babaeng walang ulo. Nakalitaw yon sa isang puntod di kalayuan sa kanyang hinintuan. Maliban pa dyan, ay may nakita siyang isang napakalaking kalabaw na napakaitim na animoy lumublob sa putikan. Nanlilisik ang mga mata ng torong kalabaw na ito at parang susugod na ito sa kanya. Pagkakita ni Jose dito, ay walang habas niyang pinagpapalo ang kanyang mga kalabaw upang tumakbuyo ng mabilis. Agara naman ang pagtakbo ng kanyang mga kalabaw pagkahampas niya rito. Itong si Jose, habang nagpapatakbo sa kanyang mga kalabaw, ay nakalingon yon sa kanyang likuran. Kitang-kita niya ang paggapang ng babaeng yon na kahit wala itong ulo, ay tila ba nakikita pa rin siya nito. Nasa likod lang nito ang torong kalabaw na humahabol na rin sa kanya. Nagsisisigaw na itong si Jose dahil sa takot na kanyang nadarama. Unang beses niya palang nakakita ng mga ganon sa buong buhay niya. Halos kapag nagkukwento sa kanya ng kababalaghan, ay tinatawanan niya lang ito. Hindi talaga siya naniniwala sa mga ganong uri ng nilalang.
Kaya lubos na lamang ang takot na kanyang nadarama nang nakasagupa niya ang mga ganong klase ng nilalang. Napakabilis ng torong kalabaw na yon at maaabutan na talaga ang kangga nitong si Jose. Tumutusok na ang sungay ng kalabaw na yon sa kahoy ng kangga niya. Hanggang sa dumating ang oras na ibinuka ng kalabaw ang kanyang mga bibig. Unti-unting ngumanga ang kalabaw na yon. Doon din mismo nakita ni Jose ang ulo ng babaeng humahabol sa kanya. Grabe ng pagsisigaw ang ginagawa nito na halos mapaos na siya. Di talaga siya tinatantana ng mga yon hanggang sa makarating siya sa kanilang baryo. Paglapit ng kalabaw nitong si Jose sa arko ng baryo nila, ay tumigil na sa paghabol ang dalawang nilalang na yon. Yung ibang pinamili ni Jose ay nalaglag dahil sa bilis ng kanyang pagpapatakbo. Pero hindi niya yon pinoproblema dahil sa mas natutuwa siya dahil kahit papaano ay buhay pa rin siya nung mga oras na yon. Habang naglalakad itong si Jose patungo sa kanilang tahanan, ay meron na namang nangyaring kakaiba sa kanya. Sa bawat hakbang ng mga paa nitong si Jose, ay merong sumasabay na anino at kumpas ng mga pakpak. Alertong-alerto nun si Jose at bigla na naman niyang inilibot ang kanyang paningin sa paligid. Tahimik lang ito habang daladala niya ang kanyang mga pinamili. Tulong! Pakiusap, tulungan niyo ako! Wika ni Jose ng pabulong habang maiyak-iyak pa. Matapos yan ay humakbang pa rin siya ng humakbang. Pero ramdam na ramdam talaga niyang merong nakasunod sa kanya na isang nilalang. Alam niyang nasa ere yun pero iniiwasan niya lang itong tingnan. Baka kasi pag tiningnan niya yon ay matigal po siya ng nilalang na ito. Isa pang hakbang ang kanyang ginawa at kumaripas na siya ng takbo. Binitawan niya ang kanyang mga daladala at wala na siyang pakialam pa sa mga yon. Ang nais niya ay makaligtas sa nilalang na nasa itaas niya at kasabay ng pagtakbo nitong si Jose ay ang pag-angil ng aswang sa ere. Nay! Nay! Sigaw ni Jose habang papalapit na sa kanilang bahay. Agad namang binuksan ito ng kanyang ama upang makita kung bakit nagsisisigaw itong anak niya. Pagkita ng ama niya sa humahabol dito kay Jose, ay agad yung kumuha ng kawayan at sumugod papalapit dito. Sumisigaw pa yon habang tumatakbo. Mukhang nasipat ng nilalang yung tatay niya, kaya agad yun lumipad papalayo. Natinag ang aswang na yon sa ginawa ng tatay niya. Matapos yan ay pinapasok na nila itong si Jose, na iyak ng iyak. Halos hindi na nila ito mapatahan dahil sa kilabot nitong naramdaman. Tila ba nagiging bangungot na yon para kay Jose. Di nakatulog si Jose nung gabing yon. Yung tatlong kapatid niya, tinabihan na siya para kahit papaano ay mapanatag ang kalooban niya. Pero kahit anong gawin ni Jose na pwesto sa kanyang higaan, ay hindi pa rin niya yun nakakalimutan. Kinaumagahan, nabalitaan ng ama nitong si Jose na meron pala silang buntis na kabaryo. Malapit lang ang bahay nito sa kanila at malamang yun din ang dahilan ng paghabol sa kanya nito. Maaaring nakita siya nitong naglalakad kaya siya ang napagdiskitahan ng aswang na yun.
Di na ito gaanong pinansin ni Jose dahil gusto na nga niyang kalimutan ang lahat ng pangyayaring yon. Yung mga nilalang na humabol sa kanya sa sementeryo ay walang nakapagsabi sa kanya kung anong uri ang mga yon. Di pa rin nakakalimutan ni Jose ang mukha ng babae na nasa loob ng bibig ng torong kalabaw na nakita niya. Ilang linggo din bago naalis sa kanya ang itsura ng nilalang na yon. Magmula noong nakabawi na itong si Jose sa trauma, ay hindi na siya muling nangahas na pumunta sa bayan ng mag-isa. Kung pupunta man siya, ay dapat meron siyang kasamang nakatatandang kapatid niya. At kahit na anong mangyari, ay hindi dapat sila maabutan ng hapon sa daan. 12:00 pa lang ng tanghali, ay umuuwi na itong si Jose at ang kanyang kapatid galing ng bayan. May mabili man o wala, ay wala yung problema sa kanya. Dumating ang araw na merong kakaibang nangyari dito sa dalawa niyang nakatatandang kapatid. Ang pinakapanganay nila ay namatay dahil sa bangungot. Natagpuan nila ito sa kanyang silid na nakanganga, tapos nakahawak ang mga kamay nito sa kanyang paa. Unang pagkamatay ito sa kanilang pamilya noong mga panahong yun. Kaya naman, grabe ang pagkalumo ng buong pamilya nito ni Jose. Di nila naisip kung bakit nangyayari sa kanila ang mga yon. Sa tuwing tinatanong nila ang tatay nila, ay hindi yon sumasagot. At wala kang maririnig na boses na nanggagaling dito. Tila ba, nagbibingi-bingihan lang yon. Ayon kay Jose, naging maayos naman ang libing nitong kanyang pinakamatandang kapatid. Kahit napakasakit sa kanila ay kailangan nila itong tanggapin dahil sa wala naman silang iba pang pagpipilian. Nairaos naman nila ang malungkot na pangyayaring yon sa kanila. Matapos mawala ng panganay na kapatid nitong si Jose, ay doon din nag-umpisa ang kanyang mga pangitain. Madalas na itong nakakakita ng isang nilalang sa mismong bahay nila. Lumilipad na animoy, tila ang madalas niyang nakikita. Sa lahat ng sulok ng bahay nila, ay nasisipat talaga yon ni Jose. Ilang beses niya nang naikwento ito sa tatay niya, pero kahit anong gawin nilang paglalagay ng mga pangontra sa buong bahay, ay hindi pa rin umaalis ang nilalang na yon. Siya lang din ang nakakakita dito at talaga namang nakakatakot yon ayon kay Jose. Ang nakita niya noong mga panahong yon ay isang napakaitim na tuwalya na lumilitaw. Wala itong mga kamay at tanging mga mata lang nito ang nakikita niya. Balot na balot ang nilalang na yon ng parang tuwalyang itim. Minsan dumadaan lang ito sa kanyang tabi habang humihinga ng malalim. Sa bawat paghinga nitong nilalang, ay halos matanggal na ang kaluluwa nitong si Jose. Pinagpapawisan din siya ng malamig sa tuwing nakikita niya ito. Hanggang sa dumating na naman ang araw na namatay ang pangalawang kapatid niya. Di na talaga malaman nitong ama niya kung bakit nangyayari sa kanila ang ganong bagay. Kagayang-kagaya din ng pagkamatay ng kanyang kuya ang nangyari dito. Nakadiwal din yon at para bang may nakadagan sa kanyang napakabigat na bagay. Akala ni Jose ay doon na titigil ang mga nangyayaring yon. Pero nagkakamali siya.
Isang araw pagsapit ng hapon, habang nagkakape itong si Jose, ay nakapagkwento sa kanya ang tatay niya. Jose, dahil ikaw ang pangatlo kong anak, nais kong malaman mo ito. Makinig ka sa sasabihin ko. Wika ng kanyang ama. Sige ho, tay. Sagot naman ni Jose. Matapos sumagot ni Jose sa kanyang ama ay nag-umpisa na itong magkwento. Ayon sa kanyang ama, kaya namatay ang kanyang dalawang matandang kapatid dahil sa bangungot ay sa kadahilanang nasa dugo na talaga nila ang mga pangyayaring ganon. Pang-apat pala itong ama niya sa kapatid nito at siya lang din ang nakaligtas. Ang tatlo niyang matandang kapatid ay namatay dahil sa bangungot din. Halos napanganga na lamang itong si Jose dahil sa kanyang mga narinig. Pangatlo kasi siya at siya ang pinakahuling anak nitong mga magulang niya. Sinabi ko sa iyo to, Jose, dahil ayaw kong maubos ang lahat ng mga anak ko. Dagdag pa nito. Ha? Bakit, tay? Mamamatay din ba ako? Takot na tanong ni Jose. Magpakatatag ka, anak. Huwag mong hayaan ang mga demonyong kumukuha sa mga dugo natin. Ang manaig. Wika ng kanyang ama. Ang ginawa ni Jose noong mga panahong yon ay nagpakonsulta na siya sa isang manggagamot dahil hindi na niya kaya ang kanyang mga nakikita. Mas mabuti nang alam niya ang nilalang na yon kesa mamatay siyang hindi niya ito nakikilala. Pagpunta niya sa lugar ng manggagamot ay nagpatawas ito. Matapos ang tawas, ay laking gulat na lamang ni Jose nang tumawa ang manggagamot. Gabay mo yan, iho! Wika ng manggagamot. Gabay? Yung malademonyo, gabay ko ho yun? Tanong nito. Oh! Alam mo kasi ang gabay ay wala yan sa kaanyuan ito. Kahit demonyo ang gabay mo, kung ikaw ay mabuting tao ay mabuti din yon. Ang nais lang ng mga yan ay ang kaligtasan mo. Malamang matagal ka na niyang inililigtas ng hindi mo namamalayan. Sagot ng matanda. Natahimik na lang itong si Jose sa kadahilanang wala na siyang maisagot dito sa matanda. Ang ginawa na lang niya nung mga oras na yon ay nagpaalam na ito sa manggagamot upang makauwi na. Habang naglalakad itong si Jose, ay gumagaan na ang kanyang pakiramdam. Alam niya na kasing hindi ang nilalang na yon ang pumatay sa mga kapatid niya. Sumapit ang gabi ng mismong araw na yon at dito na nga mangyayari ang bangungot na naranasan ng kanyang mga kapatid. Matapos kumain ng gabihan nila Jose, ay nagsitulog na ang mga ito. Bago siya pumikit, ay nakita niya ulit ang nilalang na yon na animoy nakaupo sa pinto ng kanyang kwarto. Hindi niya na lamang ito pinansin dahil alam niya nga na gabay niya ito. Alas 11 na ng gabi nang magsisisigaw itong si Jose. Agad naman siyang pinuntahan ng kanyang ama na nag-aalala. Jose! Napano ka? Sigaw nito habang papalapit sa kanyang kwarto. Pagtingin na pagtingin ng kanyang ama dito kay Jose, ay laking gulat na lamang nito nang makita niya si Jose na nakalutang sa kanyang higaan. Di mawari ng kanyang ama kung sinasapian ba ito o kung ano.
Buti nakasigaw siya ng mga oras na yon. Dahil kung hindi, malamang sa malamang ay patay na itong si Jose. Hinawakan siya ng kanyang ama upang alalayang makababa sa pagkakalutang. Pilit siya nitong ginigising pero hindi talaga siya magising-gising. Hanggang sa sumapit ang umaga na walang tulog itong ama niya na nakabantay sa kanya. Wala eh. Hindi talaga magising si Jose nung mga oras na yon. Pagmulat nitong si Jose, nakita niya ang kanyang mga magulang na nakatitig malapit sa mukha niya. Napasigaw na naman ito sa gulat. Kahit sino naman ata, magugulat kung mukha ng tao ang makikita mo sa paggising mo. Pagkasigaw ni Jose dahil sa gulat, ay agad siyang sinapak ng kanyang ina. Nagulat din kasi ang mga yon dahil sa ginawa nito. Matapos niyan ay tumungo na sila sa kanilang kusina upang kausapin itong si Jose habang nagkakape. Ayon kay Jose, nanaginip siya noong mga oras na yon na nasa isa siyang bahay. Meron itong 2 palapag at hindi talaga siya makaalis-alis doon. Kahit saan siya sumuot, ay pawang nakasara ang bawat lagusan ng bahay na yon. Hanggang sa nadapo ang tingin niya sa itaas ng bahay. Dahan-dahan siyang umakyat sa palapag ng bahay na yon at nang maaninag na niya ang itaas nito, ay laking gulat na lamang niya nang makita niya ang isang ahas na napakaliit pero napakabilis naman ng paglaki. Pulang-pula ang kulay ng ahas na yon na nakapulupot sa kanyang mga katawan. Minuto lang ang lumipas at naging dambuhala na nga ang ahas na yon. Tinitigan siya nito at walang pagdadalawang isip na sinugod. Nagtatatakbo itong si Jose sa loob ng bahay hanggang sa mapuluputan siya ng ahas na yon. Mawawalan na lang ng malay noong mga panahong yon si Jose. Buti na lang at biglang lumitaw ang nilalang na kanyang gabay. Nakikipaglaban yun sa ahas. Kahit sa bawat pakikipagbuno nito ay nasusunog ang parte ng kanyang kasuotang maitim na tuwalya. Tinitigan lang ito ni Jose habang pilit kumakawala sa pagkakagapos dito. Hanggang sa dumating ang oras na nalulun ng ahas ang nilalang na kanyang gabay. Matapos yan ay dahan-dahan itong lumapit sa kanya upang lamunin siya ng buo. Maya-maya pa, bigla na lang napamulat itong si Jose at nabalik na siya sa kanyang katawan. Laking pasasalamat ng kanyang mga magulang dahil sa nabuhay siya sa bangungot na pumatay sa kanyang mga kuya at dahil na din ito sa kanyang itim na gabay.